Hi, I am Red, and I welcome you to my world in 3, 2, 1. Today is the day na matatapos na yung sacrifices ko. After more than 2 years, eto na, this is the day. Tatapos na rin ang lahat. Lahat ng mga kulang sa tulog, lahat ng mga gabing naiiyak ka dahil miss mo na sila. Mga gabing minsan nagsisisi ka na bakit, nagtatanong mo sa sarili mo, bakit ako napunta sa sitwasyon ni minsan, I didn't think na papasukin ko. But then again, I am so happy and proud at the same time that after all challenges within the 2 years, finally, I survived. And it's not a joke being a household worker. It's really, really hard. I can still remember the day na mag-flight na ako. And yes, finally, nasa airport na. Ayan na. Mixed emotions ako kasi hindi ko alam kung ano ba ang una kong entertain. Yung excitement ko, yung nervous ko na makikita ko na ulit sila. Maiyakap ko na ulit yung mga boys ko. And I still can't believe na eto na talaga. And there you go. You can see the Philippines from here. Ayan. Tungtong na rin tayo sa lupang sinilangan. And I'm so excited. So, eto na. Mag-transfer na kami kasi may mga connecting flights kami. Punta na kami sa Terminal 3 after namin makuha yung mga luggage namin. Ginawa ko pong bodyguard yung mga staff. Okay, mag-take na kami ng mga luggages and there you go. Transfer sa Terminal 3. Yan yung mga new friends ko. Diba? Ang saya nilang kasama. And okay, ako na mag-isa. Nandyan ako sa Iloilo. Kasi sila sa Davao, sa Bicol. Iba kasi. At ito yung friend ni Ate Rosie, Ate Lala. Ang cute niya, diba? Siya yung nagsundo sa akin. Napakasimple niya lang, pero ang cute niya. Parang siya si Snow White. Ang puti-puti. And of course, ang red car. Going to Antique. Mag-nap muna ako kasi may 3 hours pa. And there you go, the San Jose Antique. 30 minutes more. And a lot has changed. Iba-iba na yung mga road. Kaya medyo nagkaligaw-ligaw kami. At ito, ang kapatid ko, napaka-healthy. Of course, my mom. Yung papa ko na naiyak kasi hindi alam na uiyak. And of course, my boys. Tulog sila. Hindi na alam na uiyak ako. Kaya, hirap na magisingin sila. My goodness. Ang hirap nilang gisingin. Kakatulog lang kasi nila. And what's fun is that, nung nagising sila, nalimpungatan sila. And hindi nila alam po anong i-react nila. Akala nila na naginip pa sila. Unang nagising si Kuya. And hindi niya alam anong reaction gagawin. Binuhat na nga ni Papa si Chishing para magising kasi ang hirap talaga gisingin. Ay, yung sit talaga ng voice ko. Pero after that, nung nagising na talaga total yung mga ano nila, mga senses nila, yun, hindi na sila umiwalay sa akin. Ang laki-laki na ng kuya ko. And of course, before kami natulog, nag-pray muna kami kasi thankful kami na after 2 years, nagkasama-sama ulit po kami. And once again, thank you for my KSA friends who helped me to survive my 2 years there. Thank you so much. And thank you for watching, guys. See ya!